Check out. Tsaka si Brother Doms. Kasi si Stone na yung nakatabi ko kasi dito, kaya siya yung natandaan ko yung pangalan niya, di ba? So, natutuwa po kami na nandito kayong ulit. Alam po po na yun yung umpisa, pero patuloy lang po kayo. Amen po ba yun? Amen. So, na-bless po ba tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. So, hindi ko po alam na gagamitin yung tab doon. Ngayon, dito po nakalagay yung I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. That you are highly favored, that you are greatly blessed. Pinagpapala po ba kayo every day of your life? Amen. Meron po ba nararamdaman po ba ninyo yung pag-ibig ni Lord sa inyo? Amen. Amen. Diba? So, ang title po natin ay, ito po nga nakalagay na dyan, Protect Your Peace. Bakit po? Bakit po kailangan natin protektahan yung ating kapayapaan? Di ba kasi, this past week, sa dami po natin pinagdaanan. Grabe po yung gawain ng kalaban, talagang gusto tayo patumbain. Pero hindi pwede yun. Kasi mas malaki ang ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Kaya nga po, alam niyo nung nasa factory ako, sabi ko, Lord, alam niyo sinasabi, be anxious for nothing, be anxious for nothing. Talagang nire-remind ko yung sarili ko na huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Kasi may gagawin si Lord na mas maganda, mas malaki, mas bago. Amen po ba yan? Amen. Amen. So, tingnan po natin, ha? Ay, dito pala. Protect your peace. Ang text po natin ay sa Book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 7. Alam na ninyo to. Karamihan po sa atin ay, kabisado na po natin, memorize na po natin itong verse na to. And sabi po, dun sa team po natin, God offers supernatural peace when we respond to anxiety with prayer, thanksgiving, and trust in Christ. Diba? So, wag po tayong manahan doon sa problema. Alam niyo pong gawin natin, daanan lang natin. Pero, wag po natin tambayan. Once na tinambayan po ninyo yung problema, mas lalo po mawawala ang inyong kapayapaan. Tama? At sabi niya, prayer, thanksgiving, and trust in the Lord. Hindi po pwedeng magsabay na nagtitiwala ka sa Panginoon and at the same time nagda-doubt ka sa Kanya. Yung pag sabihin hindi nagtitiwala ako kay Lord, pero grabe yung grabe yung pag-aalala mo. So, ibig sabihin, hindi ka po talaga nagtitiwala sa Panginoon kapag ganun po yung nararamdaman mo. So, introduction po natin. In a world dominated by stress, fear, and uncertainty, how can we truly experience peace? So, paano nga ba natin na-experience yung kapayapaan? Mayroon po ba kayong kapayapaan? Amen. Dapat meron, di ba? Yung kapayapaan po na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi po yung kapayapaan na ino-offer ng mundo kasi pansamantala lang po yun, di ba? Uncertainty, sabi niya, kahit na may stress ka, kahit na may fear ka, uncertainty, sabi niya, kailangan po maranasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Amen. And sabi dito po yung letter kasi ni Paul, dito sa mga Philippi. Diba? Ang mga Philippians po kasi, poor sila, mahirap sila talaga. But then, andun po yung generosity nila na kahit naghihirap sila, patuloy pa rin po nilang sinusuportahan si Apostle Pablo. And si Apostle Pablo po, nakakulong siya nung sinulat niya to. Biruin mo tayo, hindi po tayo nakakulong ha. Ang alam ko po, nakakulong tayo sa problema natin. Pero hindi po sa kulungan talaga. So siya po, nasa kulungan po siya. Diba? So, tayo napakapalad po natin kasi yung problema, nandyan lang. Pero wag na po nga natin tambayan, diba? And alam niyo po, ini-encourage niya po yung mga tao doon sa Philippi na mas maging malakas pa sila dapat, na mas lalo silang tumingin sa ating Panginoon. And sabi po dyan, Paul's letter to the Philippians offers us divine path. Ano po yun? God's peace comes when we stop worrying. Start praying and trust in Christ. Ano po sabi doon? Stop worrying. Tama po? Amen. Nag-aalala pa po ba kayo? Hindi na. Dapat po hindi tayo nag-aalala kasi kahit po mag-alala ka ng mag-alala,
hindi mo nababago yung sitwasyon. Ikaw lang po yung nababago kasi pinapaliit mo yung mundo mo. Di ba? Mas lalo kang yung bang, hindi ka na nagiging masaya, wala nang joy kasi nga nakatutok ka sa problema. Kagaya nung last week lang talaga, grabe, sabi ko, Lord, huwag mong ihayaan, Panginoon, na ito yung magpa-down sa amin. Hayaan mo, Lord God, na ikaw, yung bang, Lord, ikaw pa rin yung manguna dito. Di ba? Nag-pray po ba kayo ng gano'n last week? Di ba? Sa Philippians 4:6, sige, basahin po natin. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. So, ito po ang pag-aaralan po talaga natin. So, Philippians 4, chapter 4, verses 6 to 7. So, ano ba yung una nating point dyan? Reject the burden of anxiety. Diba? Nire-reject po ba natin yung burden of anxiety? Kasi, diba, minsan kapag may problema po tayo sa Pilipinas, halimbawa po tumawag yung anak natin, sasabihin niya, wala pang sahod, Nay, magbabayad na po ako ng tuition fee, anong gagawin mo? Diba? Iniisip-isip mo na yun, saan ako kukuha, saan ako mangungutang, ba't lalo na kapag wala kang extra income? Diba? Nandun na po, nakatutok ka na po doon, hindi mo na po na bantayan yung kapayapaan. Kaya nga sabi ko, protect your peace. How? Reject the burden of anxiety. Dapat po, hindi natin pinoproblema, kundi binibigay natin kay Lord. Kanina po, di ba, sabi nga, ibigay mo kay Lord, itapon mo lahat sa ating Panginoon. Sabi po niya, yung be anxious for nothing. Alam niyo po yung be anxious for nothing? It's a command. Hindi po suggestion ni Apostle Paul yan. Command po niya sa mga Philippians at sa ating lahat na huwag tayong mag-alala. Be anxious for nothing. Do not worry about anything. Sabi po doon sa NLT, di ba? Worry means to be pulled in different direction. Ito po yung yan po yung kanyang Greek mirimnao. Di ba? So, alam niyo po, yung pagka kasi nag-worry ka, wala ka talagang kapayapaan, and alam niyo, pinapalit niyo yung mundo niyo, pinapalit niyo pa yung buhay niyo. Di ba? Kasi wala naman mapapahaba ang buhay mo kapag ka nag-worry ka. Hindi po, mas lalo ka lang, yung bang balisa lagi. Mas lalong, yung parang wala kang Panginoon. May Panginoon po ba tayong lahat? Amen. Amen. Malaki po ba ang ating Panginoon? Amen. Amen. God is greater po than our problems. God is greater po than our circumstances. Yung mga situations po natin, God is greater pa rin po. Amen? Amen. Sabi po dyan, it is an enemy of faith and a thief of joy. Ninanakaw po niya yung ating kaligayahan, yung ating kagalakan kapag po nakafocus tayo sa mga problema natin. Hindi po dapat ganun kasi we have our God, di ba? Paul's command is clear. Don't entertain anxiety. Don't entertain worry. Di ba? Huwag na po tayo mag-worry. Bigay po natin lahat yun kay Lord. Alam niyo po ba, pag binigay niya kay Lord, yung wino-worry nyo na yan, ang ibibigay po sa inyo ng Panginoon, kasagutan at kapayapaan. Amen? Amen. Yan. So, sa Matthew 6:27, sabi po dyan, and which of you by being anxious, dito, sabi niya, diba, can add a single hour to his span of life? Sino po na by worrying, pag nag-aalala ka, nadadagdagan mo ba ang haba ng buhay mo? Hindi, diba? Mas lalo mong pinapaliit. Di ba kasi alam niyo po kahapon, may napanood ako. Sabi, yung binatang yun, na siya, 12 years na siya nakahigalak because of depression. Di ba? So, alam niyo yung buhok niya, buhol-buhol na talaga. Hindi siya naliligo, hindi siya tumatayo. Basta doon lang siya nakahigalak siya. Alam niyo yung may na-post niya na talagang dumi. Ang dumi talaga nung niya. So, yun po yung nagagawa ng depression. Ayaw po natin yan. And alam niyo po dito sa Korea, di po ba? Prone po dito yung depression. Yung marami po na sa mga K-pop na nagpapangamatay. Dahil po sa dahil sa depression, di ba? So, pero sa Pilipinas, wag nakakatuwa. Kahit na binabahala. Okay, natutuwa pa. Nilalangoy pa yung Red Horse, di po ba? May dala-dala silang Red Horse. Nilalangoy. Pag ininom
tulungan pa, di ba? Ganun po yung sa atin sa Pilipinas. Kumbaga, tinitake nila lightly yung problema. Yun po yung nakikita ng mga tao sa atin na hindi po tayo yung pagka may problema ka na, magpapakamatay ka na. Kagaya po dito, nung dumating po ako dito talagang IMF, and alam niyo yung balita noon na sabay-sabay niyang silang tumalon, pamilya. Namatay silang lahat. Nagpakamatay, isinama ng ama, yung mga anak, asawa. Diba, doon sa building. And alam niyo po, yun po yung depression na dapat po hindi natin sinasarili yung problema natin. Huwag po nating yakapin yung problema natin. Ibigay po natin yan kay Lord. Kasi sabi po dyan, in which of you by being anxious can add. Diba? Kahit na minuto, hindi natin kaya dagdagan yung buhay po natin diba? Mas lalo po tayo mahihirapan kapag po niyakap mo yung problema na yan. Kapag po niyakap mo kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Yung sakit mo, di ba? Dapat po gawin natin, ipanalangin natin. Ibigay natin kay Lord. Ayan na po, sabi dyan, 1 Peter 5:7, ano po sabi? Give all your worries and cares to God, for He cares for you. Ang Panginoon po, sobra po yung pagmamalasakit niya sa atin. Kasi mahal niya po tayo Kasi kung hindi po niya tayo mahal, hindi po siya nagbayupay dyan sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil po sa sobrang pagmamahal niya sa atin, di ba siya rin po ang gumawa para magkaroon ulit tayo ng relasyon sa Kanya, para po magkaroon po tayo ulit ng ugnayan sa ating Panginoon, di ba? And sabi po dyan, give all. Alam niyo po sa ibang translation, throw, sabi niya, itapon. Yun nga yung sinasabi sa akin ng mga iba, na mga dati ko nang nakasama na tapunan nila ako ng basura. At yung basura nila, itinatapon ko kay Lord. Diba? So, ganun din po gawin natin. Yeah, so welcome po sa ating Destined for Greatness Church. Sige po, muna kayo doon. Yan. So, ano po sabi dyan? Give all your worries. Ibigay mo lahat yung pag-aalala mo. Ibigay mo lahat yung problema mo. Ibigay mo lahat yung sakit mo sa ating Panginoon. Lahat ng sa'yo, yung nagpapatigil, yung bang pinipigilan ka para lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, ibigay niyo lahat kay Lord yan. Yung cares ninyo, ano man yan, ibigay niyo po lahat kay Lord, di ba? Kasi po, mahal tayo ni Lord. Ang nakalagay po dyan, He cares about us. At He knows what is best for us, di ba? Kaya nga po, ibigay natin kay Lord kasi mas alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Amen po ba yun? Amen din po ba? Yan. So, application po. Yan. Identify and reject the thoughts that produce fear and confusion. Di po ba kasi minsan, ano po yung takot? Hindi po kasi minsan nawawala yung takot, mas lalo na kapag yung time, di ba? Kasi yung mga artista sa atin, di ba? Sasabihin, i-post sa Facebook, ano ngayon, ganyan, huli ngayon, di ba? Ganyan, crackdown, sabi ganyan. So, syempre, magkagaya last week, may nahuli po na nakababayan natin. And alam niyo po, di ba nagkakaroon po tayo ng fear? Nagkakaroon po tayo ng takot na bigla nga mapapatawag kay Lord, Lord, protect me. Di ba? Minsan, pag lang ganun, saka ka lang matawag kay Lord, pag alam may ganun, di ba? Saka mo lang maalala si Lord na, Lord, protectahan mo ako sa pag-uwi ko, sa pagpunta ko sa trabaho. Samantalang pag walang ganun, hindi ka naman tumatawag kay Lord, di ba? Pero alam niyo po, ugaliin po natin yung pagtawag natin kay Lord. Kasi, alam niyo, hinihintay lang tayo ni Lord. Gusto niya tayong i-comfort, gusto po niya tayong yakapin, di ba? Sabi po dyan, choose trust over torment. Huwag po natin, mas pinili po natin yung magtiwala sa ating Panginoon kaysa yung tinotorment ka ng kung ano-ano mga negative thoughts, di ba? Na, uy, hindi ka mahal ni Lord, or, uy, wala ng solusyon sa problema mo, uy, mamamatay ka na, grabe na yung sakit mo. Yung mga ganun, di ba natutorment tayo? Di ba natutorment tayo pag ganun? And sabi po dyan, mas piliin po natin magtiwala sa ating Panginoon. Choose to trust God. Choose to worship the Lord. Choose to pray, di ba? Amen po ba yun? Amen. Amen. So number 2 po, protect your peace by, replace your worry with prayer. Amen? Amen. Sino po ang may nag-pray dito araw-araw?
gabi-gabi. Oras-oras. Hindi manuro. Diba? Pero alam niyo po, ang prayer, kahit nasaan po tayo, pwede po tayong tumawag sa ating Panginoon. Kahit po sabi ko sa inyo, kahit nasa trono tayo, pwede po tayong tumawag. Kaya Lord, kahit nasaan ka, kahit naglalakad ka, kahit nasa bus ka, pwede po tayong tumawag sa ating Panginoon. Kapag nag-worry ka, i-remind mo yung sarili mo. Di ba, remind yourself na, ay, be anxious for nothing din. Sabi ko ako sa sarili ko, huwag kang mag-alala din. May gagawin ang Panginoon para sa inyo. Di ba? Yun po yung gawin natin. Replace worry with prayer. Lagi po tayong manalangin. Amen po ba yun? Yan, sabi po, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Di ba? Prayer po is talking with God. Yun po yung communing with the Lord. Meron po ba tayong yung establish na po ba yung prayer life natin? Diba? Establish na po ba yung pakikipag-usap natin sa Panginoon? Every morning po ba tumatawag kayo kay Lord? Pag gising nyo, pinapasalamatan niyo po ba kung ano ang meron kayo? Amen. Amen. Di po ba? Kasi lahat yan pagpapala from the Lord. Lahat po ng tinatamasa natin, it's from the Lord. Kahit po yung kalakasan natin, di ba yung skill mo na magtrabaho kapag nagsisida ka, kapag ka-embroidery ka, kapag medyasan ka, kapag sa bahay ka nagtatrabaho, alam niyo po, yan po ay bigay na skill ng Panginoon sa inyo. Amen? Wala po tayong may pagmamalaki talaga. Si Lord lang po ang pwede nating ipagmalaki. Yung mga binibigay niya po sa atin. Amen? Amen. So, supplication, asking specifically. So ngayon, may problema ka, may sakit ka. Siyempre, ang hihilingin mo talaga is kagalingan, di po ba? Being specific in your prayer. Kasi po, parang, ang example ko po dito, may kaibigan po ako dati, sabi niya kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng anak. Sabi niya, kahit anak lang, Lord, sabi niya, bigyan mo ako ng anak. Sabi niya, gano'n, no? Ngayon, binigyan siya ng anak. O ngayon, siyempre, hindi siya pinakasalan. Dahil anak lang hiniling niya eh. Di ba? Anak lang. Pero totoo po to. Anak lang yung hiniling niya. Tapos sabi niya nung na-realize niya, Lord, ang hirap pala ng walang asawa. Dapat pala may asawa din. Sabi niya, parang may katuwang ako. Sabi niya ganun. Pero, binayayaan ulit siya ng isa pang anak. Wala pa rin asawa. Di ba? So, alam niyo po, kailangan po specific yung prayer natin. Diba? Dapat po alam mo kung ano yung hinihiling mo sa Panginoon. Although, alam niya kung ano yung gusto mo. Alam niya kung ano yung design ng puso mo. Alam niya yan eh. Pero ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Diba? So, kung ano po yung kahilingan mo, kung gusto mo maging doktor yung anak mo, Lord, I declare na magiging doktor itong anak ko. Ganun po yung ano natin, prayer. Lord, I declare na itong anak ko magiging engineer. Ganun po, hindi yung, Lord, sana maging engineer itong anak ko. Hindi sana. I-declare mo na. Tignan mo kung ano yung nakikita ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng mga anak mo. Diba? Kagaya mo, alam naman na, Lord, sana gumaling ako. Hindi. Ang sabihin mo, I declare, Lord, that I am healed by your stripes. Diba? Yun po dapat yung makita natin. Hindi yung sana, sana, sana. Kasi pag sana, baka may tendency na hindi yan ibigay. Kasi hindi ka full na nagtitiwala eh. Kaya po, pag sinabi mo kay Lord, be specific in your prayers. Kagaya po sa atin, diba kapag gusto natin ng church na mas maganda, mas high-tech, be specific sa ating prayer. Amen? Amen! Amen! Diba? Kung gusto natin magsarili, be specific sa ating prayer. Amen po ba yun? Amen! Yes, amen po. Talaga ko lang si Lord. Yan, diba? Alam niyo po, may magandang plano si Lord para sa ating lahat at kasama po natin silang lahat. Amen ba yun? Ito, thanksgiving, gratefulness, and faith. Alam niyo po yung thanksgiving. Kahit pa po hindi pa nasasagot yung panalangin, dapat nagpapasalamat na tayo kay Lord. Amen ba yun? Diba? Kung baka, Lord, hindi ko pa nga nakikita yung kasagutan dito, but thank you, Lord, dahil alam ko na may sagot ka dito. Naniniwala ako, Panginoon, na may gagawin ka sa sitwasyon ko ito. Ganun po dapat yung pagtitiwala natin kay Lord. Hindi yung nagtitiwala ka, pero nag-worry ka. Hindi po pwedeng sabay yun. Kasi alam niyo po,
worrying is a sin. Kasalanan po yung mag-worry kasi hindi ka po nagtitiwala talaga sa ating Panginoon. Kaya ibigay po natin yung buong pagtitiwala natin kay Lord. Amen? Amen. Diba? Sabi nga, trust in the Lord with all your heart. Hindi po sinabing sometimes, hindi po sinabing kapag lang may pagkakataon. Diba? Amen ba yun? Amen. Yan. So 1 Thessalonians 5:16-18, sabi po dyan, rejoice always. Kahit na anong may sitwasyon mo, mag-rejoice ka pa din. Sabi niya, pray without ceasing. Hindi po tayo tumitigil sa pananalangin. Ang ibig pong sabihin dito is, pray continually. Amen po ba yun? Amen. Hindi lang kapag may pinagdadaanan ka, hindi lang kapag may big dyan, tsaka ka lang mag-pray sa ating Panginoon. Dapat po, without ceasing. And sabi, give thanks in all circumstances. So, ibig sabihin, good or bad, yung nararanasan mo ngayon, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen? Amen. Alam mo, kaya po rejoice, sabi, kasi po si Lord ang ikilos doon sa pinoproblema natin. Amen po ba yun? Kaya sabi niya, count it all joy. Diba? Ano ba yung sabi? Rejoice always sa lahat ng mga pagkakataon daw po eh. Hindi po sinabi na sometimes lang, hindi lang po sinabi na kapag lang may nangyayari sa'yo, tsaka ka lang mag-rejoice. Kundi, always rejoice. And sabi dito sa sa susunod na niya, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ibig sabihin po dito, tatlo po yung will ni Lord sa atin na lagi natin gawin. Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Diba? Ito po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, magagawa natin ito kung nakatingin tayo lagi kay Lord at kung mayroon po tayong deeper relationship sa Kanya. Gusto po ba ninyo ng mas deeper relationship kay Lord? Amen. Gusto niyo po ba siyang makilala pa? Amen. Diba? Mas lalo po, kailangan po may desire tayo to know God more. Kung sino siya sa buhay natin at kung ano ginawa niya para sa atin. Amen? Amen. Yan. Sa Psalm 62:8, sabi diyan, trust in Him at all times. Sabi niyo nga po yung All time. all, di ba? All times. Hindi po sometimes lang. Sabi po dyan, all times, magtiwala tayo sa Panginoon. And sabi, you people, sino yung people na to? Tayo po na mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Di ba? Kaya po, ibigay natin yung pagtitiwala natin kay Lord. And sabi dyan, pour out your heart before Him. Ano pong sabi dito? Isabihin mo kay Lord kung ano yung nararamdaman mo. Iiyak mo sa Kanya. Kung may kung masaya ka, Lord, napakasaya ko ngayon, Panginoon. Kapag naman umiiyak ka, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan ngayon, Panginoon, dahil masama yung pakiramdam ko or ano yung nararamdaman mo. Alam mo, pour out. Ibigay mo. Sabihin mo kay Lord. Huwag ka pong mahiya na magsabi kay Lord kasi si Lord po, hindi ka niya i-chismis. Di mo ba? Ikikip niya po yung sikreto mo. Si Lord po, lagi siyang nandyan. Available po siya 24/7. Alam niyo po yun? Di ba? 24/7 na nandyan ang Panginoon at hinihintay lang po niya tayo. God is our refuge. God is a refuge for us. Di ba? Sabi niya dyan. So, refuge for us, siya po ang kanlungan natin. Amen ba yun? Kaya dapat po, lapit tayo lagi sa ating Panginoon. Wag po natin sayangin yung pagkakataon na hindi makalapit kay Lord. Kasi every day of our life, alam niyo po, kung gusto lang kunin ni Lord yung buhay natin, po pwede po eh. Pero dahil mahal niya po tayo, bibigyan niya po tayo ng long life. Amen? Sino po gusto 120 years old dito? Amen! Amen! Yan. Yan po yung isa pa. Present your request to God. Yan. Diba? So, pinipresent ba natin, sinasabi ba natin sa Panginoon yung mga request po natin? Amen. Diba? Kasi si Lord po, handang-handa siyang sagutin tayo sa lahat ng mga problema natin, sa lahat ng mga, kumbaga, kaya-kaya niyang bigyan ng solusyon yung mga pinagdadaanan natin. Pero, yun nga lang, kumbaga pinipresent na natin yung mga request natin kay Lord. Di ba sinasabi ba natin sa Kanya, Lord, ito po yung gusto ko. Lord, ito yung ano. Alam niyo po, kahit nasabihin mo kay Lord yung gusto mo, di ba? Pwede. Pero, si Lord ang magdi-decide kung ano ang para sa'yo. Di ba? Kasi nga, God
knows what is best for you. Amen? Amen. Amen. Yan. So, let your request be made known to God. Sabi niya, di ba? So, sabi niya, God already knows, but He wants relationship, not rituals. Hindi po yung ritual. Ang gusto po ni Lord, relationship mula sa atin. Alam niya po ang pinagdadaanan natin. Alam niya po, kahit ngayon, nandyan kayo sa upuan niyo, alam niya ang iniisip ninyo. Alam niya kung ang sinasabi niyo sa akin ay, ang tagal naman magsalita ni Pastora. Di ba? Alam niya. Alam ni Lord yan. Or, pag sinabi niyo, ang ganda naman ng Pastora to, ay, thank you, pero alam din ni Lord yun. Di ba? Alam din ni Lord yun pag sinasabi niyo yan. So, kahit bawat isa po sa atin dito, alam ni Lord. Lahat po tayo, lahat ng nilalaman ng puso, alam po ng ating Panginoon yan. Wala po tayo may tatago sa ating Panginoon. Kaya nga po, pag nandito ka at yung isip mo ay lumilipad, alam din po ni Lord yun kung hindi ka nakikinig, di ba? Alam din po ng ating Panginoon. Kasi nga po, all-knowing ang ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, dito po, prayer is not informing God. Hindi mo i-inform kay Lord. It's inviting God to intervene. Kumbaga, sinasabi mo kay Lord na, Lord, ikaw na ang manguna dito sa problema kong ito. Lord, ikaw na po, Panginoon, yung binibigay ko na po ito sa iyo lahat, Panginoon. Hindi ko po ito kayang solusyonan, Lord, pero mayroon kang solusyon dito. Dapat po, ang hinahayaan na natin si Lord, di ba? Go ahead of us, Lord. Ano man po yung pinagdadaanan ko, Lord, ngayon, kayo na po, binibigay ko na po sa inyo. Dapat ganun po. And be specific po tayo kung ano yung binibigay natin kay Lord, di ba? Amen po ba yun? Amen. Yan. So Mark 11:24, sabi po dyan, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Diba? So, wag po tayong yung bangka, pinag-pray mo yung isang bagay. Tapos, hindi ka naman naniniwala na may gagawin si Lord. So, mangyayari po ba yung prayer natin? Siyempre, hindi. Salita po yan ni Jesus Christ. Diba? Therefore, sabi niya, I tell you, whatever you ask in prayer, dapat po, maniwala ka na natanggap mo na yun at mapapasayo, sabi niya, diba? Pero, sabi ko nga po sa inyo, God knows what is best for you. Kaya, ang ibibigay niya pa rin po sa atin ay yung pinaka-best na alam niya na para sa atin. Kasi, hindi naman po ibibigay ni Lord yung yung mapapahamak po tayo, di ba? Minsan po, kaya tayo napapahamak kasi ipinagpipilitan natin. Lord, kasi gusto ko ito eh. So, dito muna ako, Lord. Tapos, kapag napumalpak ka, Lord, sana sumunod na lang ako sa iyo. Di ba? Ganun po tayo minsan. So, alam niyo po, si Lord po, ginagabayan po niya tayo. Basta, ang lagi po nating tatandaan is si Lord po, mahal niya tayo at lagi siyang nandyan para sa atin. Kaya, wala pong isang dito, gusto po ni Lord na tumawag tayo sa Kanya. Amen? Amen. Ang ganda po ng assurance ni Lord, whatever you ask in prayer, believe that you have received it in the true yours. Amen ba yun? Amen. Yan. So, application. Pray specifically and boldly. Be honest with God. He welcomes your transparency. Hindi po kasi tayo makakapagtago kay Lord. Lahat po, alam niya. Lahat po, para po tayong, yan yung glass na alam niya po from head to foot. Alam po ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan po natin. Alam po ni Lord kung masaya tayo, kung malungkot tayo, kung may pinaproblema tayo sa Pilipinas, kung may pinaproblema tayo sa mga anak natin. Alam po yan ni Lord at ang kailangan lang po natin gawin, ipagkatiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. So yan. Receive the peace of God. Diba? To protect your peace, kailangan po tanggapin natin yung ino-offer na kapayapaan ng ating Panginoon. Amen po ba yan? Alam niyo po, di ba? Naranasan niyo na po ba yung iyak ka ng iyak kay Lord? Yung bang halos hindi mo na masabi yung gusto mong sabihin kay Lord. Pero pagkatapos mo umiyak sa Kanya, iba yung kapayapaan na nararanasan mo. Iba yung kapayapaan na para bang lahat kinuha na niya. Diba, ganun po ka-powerful ang ating Panginoon. Ganun po siya ka-sovereign. Kaya nga po, lumapit po tayo sa Kanya, iiyak po natin para ma-receive po natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Kasi ang kapayapaan po na ino-offer ng mundo, panandalian lang po yan. Pero ang kapayapaan na binibigay
binibigay sa atin ng Panginoon, forever po yan. Amen po ba yun? Amen. Sabi dyan, and the peace of God, dito na po tayo sa verse 7, 7a, and the peace of God which surpasses all understanding. Ito po yung surpasses, yung pang hindi mo alam kung bakit mo nararamdaman yung kapayapaan na nanggagaling kay Lord. Na kahit na ang dami mong problema, masaya ka pa rin. Alam mo yun, yung pang kahit ang dami mong pinagdadaanan, pero nakakapagpasalamat ka pa rin kay Lord. Bakit? Kasi po, nakatuon ka sa ating Panginoon. Kasi nakatingin ka sa Kanya. Kasi alam mong mahal mo siya. Diba? Peace, ano po ang peace? Diba? Wholeness, calmness, supernatural stability. Ito po yung peace na nanggagaling sa ating Panginoon. And ang ano po niya, ang Greek word po niya is Irene. Sino po ang may pangalan ng Irene dito? Ang ibig kong sabihin ng pangalan mo ay peace. Diba? So, Irene. Kapag po, kaya pangalan niyo po ito, sino po yung maghahanap dito? Pangalan niyo po yung Irene. Para lagi po siyang peaceful. Amen? Diba? So, andun po yung supernatural stability. Diba? Andun po yung alam mo yung kapayapaan na, kasi iba kasi yung, sa akin dati, no? Kapag namumblema ako, kasi mahilig kasi ako sa sapatos. Ngayon, pagka nakabili ako ng sapatos, medyo okay na ako. Ganun. Pero, pagka nakita mo na yung sapatos, kaya suot mo na, balik sa dati. Diba? Wala pa rin yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Kumbaga, pansamantala lang, para lang ba maigsan yung pinoproblema. Sige nga, magtingin ka na doon sa Temo, sa Kupang, diba? Minsan, inaabot tayo na ilang oras doon. Sino yung inaabot ng ilang oras sa kakatingin sa online shopping? O, ba't kayo tumatawa? Sino guilty dyan? Diba? Pag nakatingin tayo doon, minsan hindi na tayo nakapag-pray kasi nakatutok tayo sa ating cellphone, di ba? Sa ating social media or sa ating sa Facebook, lalo na sa Instagram, di ba? Panay ang tingin natin. Tapos mamaya pala, anong oras na matutulog ka na, hindi ka na nakapanalangin, hindi mo na nakausap si Lord. So, wag po nating sayangin yung oras natin sa walang kwentang bagay. Di ba? Maglaan po tayo ng oras para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. It goes beyond logic ang kapayapaan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Peace that doesn't make sense to the world. Yung hindi po naiintindihan ng mundo. Ang kapayapaan na maibibigay sa atin ng Lord. Alam niyo, sabi ko nga po nung na, Lord, ayoko mag-worry dito sa bagay na to, Panginoon. Kasi pag nag-worry ako dito, ibig sabihin hindi ako nagtitiwala sa iyo eh. Sabi ko, yun yung paalala ko sa sarili ko. Di ba kaya po paalalahanan niyo rin po yung sarili niyo. Kapag nag-worry ka, be anxious for nothing. Be anxious for nothing. Be anxious for nothing. Yung lagi yung pinabanggit ko na may gagawin ka dito, Panginoon. Di ba? Amen po ba yun? Sino po nanalangin last week? Dahil na naman, tanong ko na naman. Yan. Sa John 14:27, ibinigay mo ito kanina ni Sis Luz, di ba? Peace I leave with you. Iniiwanan ko ang kapayapaan sa inyo, sabi ng Panginoon. My peace I give to you. Sabi na naman niya, dinoble. Iniiwanan ko sa inyo, binibigay ko pa sa inyo, sabi ng Panginoon. Not as the world gives, do I give to you, sabi niya, di ba? Hindi yung kagaya ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Sabi niya, sabi ng Panginoong Jesus dyan, 2 beses peace I leave, di ba? Iniiwanan ko ang kapayapaan ko sa inyo. At pangalawa, I give, sabi niya, ibinibigay ko. Ang problema, tinatanggap po ba natin, di ba? Eh sabi niya, para ma-enjoy mo yung kapayapaan na yan, mayroon po siyang sinabi dyan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So dapat po pala na kapag po tinanggap natin yung kapayapaan, para ma-enjoy natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon, huwag po nating hayaan yung puso natin na matakot, na matrouble. Diba? Kapag may problema ka na nakatuot ka na rin sa problema, hindi po. Hindi mo ma-i-enjoy yung peace na nanggagaling sa Panginoon kung nakatutok ka pa rin sa problema na yan. Kung nakatutok ka pa rin sa boyfriend mo na yan, na wala namang kwenta binibigay sa'yo. Diba? Diba may mga ganun po? Sino po may boyfriend dito? Sino po ang single dito? Meron po ba single? Ay, wala nang single. Hindi ka na single. Diba? So, diba? Kaya po,
ito pala. At saka doon, at saka si Mal. O may tatlo pala tayong single dito. Diba? Si Mal, si Sis Rian, at saka si Brother Baste. O Brother Baste, mag-pray na tayo ng ano para sa'yo. Diba? So, yan po. Kaya po, alam niyo po, para ma-enjoy po talaga natin yung peace, huwag po nating hayaan na nakatutok tayo sa problema. Huwag po nating hayaan na natatakot tayo. Kasi po, hindi po talaga natin ma-enjoy. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, binibigyan ko kayo ng kapayapaan. Pero, huwag niyong hayaan na mag-trouble ang inyong mga puso. Dapat nakatutok kayo sa akin. Dapat ako pa rin yung tinitignan ninyo kahit na ano pa yung pinagdadaanan mo. Amen po ba yun? Amen. Mahal po ba tayo ni Lord? Amen. Yan po yung gusto ni Lord eh. Na magkaroon po tayo ng kapayapaan. Yung application po, trust that God's peace is not based on circumstances but on His presence. Dapat po, yung presence ni Lord ang nangingibabaw sa atin. Hindi po yung sitwasyon natin. Hindi po yung circumstansya ng buhay natin, kundi yung presensya niya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Mayroon po bang kayong relasyon kay Lord? Amen. Amen. Dapat po meron tayong relasyon kay Lord. Kasi kapag wala po tayong relasyon kay Lord, mas lalo po tayong malulugmok. Alam niyo po, yung mga nandito na mga kapatiran, alam niyo, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Lahat po tayo mahal niya eh. Pantay-pantay po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. And alam niyo po, sabi nga ng anak ko dati, si Lord ba may CCTV siya? Sabi niya. So, oo, sabi ko. So, lahat ng tao, kilala niya? Sabi niya nga, yes. Kasi ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Amen? Di ba, ganun po ka-supernatural, ka-super sovereign po ang ating Panginoon na lahat tayo, bawat isa sa atin, alam niya po yung pinagdadaanan natin. Kaya nga, alam niyo po yung peace po, dapat po, yan po yung ano natin, yung pinaka-default mode natin, na hindi po tayo nag-aalala lagi. Kumbaga, sabi nga, refuse worry. Kumbaga, reject worry, wag na. Huwag ka lang mag-worry. Pag nag-worry ka, ibigay mo na yan lahat kay Lord. Ibigay mo na kaagad sa Kanya. Huwag mo nang tambayan. Di ba? Huwag mong tambayan. Kasi pag tinambayan mo, ikaw ang mahihirapan. Tama? And even when life doesn't change, your heart can be at rest. Di ba? So kahit pa po hindi pa nababago yung sitwasyon ninyo, kahit po hindi pa nababago yung sitwasyon ko, halimbawa si Brother kasi kahit na wala pa po siyang girlfriend, alam po ni Lord dyan, may nakalaan pa rin po para sa kanya. Amen ba yun? Di ba? Nasa harap kasi si Brother kasi siya yung taga-pindot eh. Di ba? So alam niyo po, si Lord po, alam niya. Kaya nga po, lagi po tayo tumawag sa Kanya. Kahit na wala pong pagbabago pa sa sitwasyon na yan, alam niyo po, know that the Lord knows what is best for you at tinitignan ka lagi niya at mahal ka niya. Amen? Amen. Yan. Pangatlo, ay hindi ko lang hindi pang ilan na to. Let God guard your heart and mind. So, paano nga ba natin i-allow ang Panginoon na siya yung magguardiya sa ating puso at isipan? Di ba? Paano nga ba? Yan. Will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ano po ang guard? Yan po yung guard sa Greek word is a military term. God's peace is like a soldier protecting your emotions and thoughts. Alam niyo po, mag-guard po natin ang ating isipan at ang ating heart kapag po nakatuon tayo sa ating Panginoon, kapag nakatuon po tayo sa Kanyang mga salita. Amen po ba yun? Ang heart po, yan po yung ang nilalaman po ng puso natin ay yung mga emotions and desires po natin. Diba? At yung mind po natin, ang nilalaman po naman yan ay yung mga thoughts natin, yung mga iniisip natin, yung kung paano tayo mag-reason out. Diba? And alam niyo po, magkakadugtong po yan. Kapag ano yung puso mo, kapag may galit ka sa puso mo, dadaan dito sa utak mo, pupunta sa bunganga mo, ano sasabihin mo? Magagalit ka, diba? Kapag galit ka sa isang tao, ano po yan eh, nag-restart po lagi dito sa ating puso. Diba? Kapag ka naman masaya ka, diba? Ang isasend ng puso mo sa utak mo ay masaya ka. Kaya kapag ka nagsalita ka, anong sinasabi natin? Nagiging thankful tayo.
tayo kay Lord. Lord, thank you, Panginoon, na sinagot mo itong prayer ko. Lord, thank you, God, na magaling na yung anak ko. Lord, thank you, God, na magaling na ako. Diba? Ganun po eh. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung nilalabas ng bibig mo. Kaya nga po, kapag punong-puno ng masama yung puso mo, masama rin po yung nilalabas ng bibig mo. Diba? Eh, tama po ba? Hindi ko sinabing hindi na, kasi hindi ko tama yun. Diba? Na, kapag po, yun po eh, kapag naman po, puno-puno ng pagmamahal ang puso mo, na kagaya ng ating Panginoon, alam niyo rin po, ang lumalabas din po sa atin, ay puro pagmamahal. Amen ba yun? Sino po ang laman ng puso dito ay puro pagmamahal at kapayapaan ng Panginoon? Amen. Bakit wala nag-amen? Amen. Ayun. Diba? So, yan. Sa Proverbs 4:23, sabi dyan, above all else, guard your heart. Sabi ng Panginoon. Sabi po yan, sinulat po yan ni Solomon, ni King Solomon. Kasi siya po yung nagsulat ng Proverbs, di po ba? Yung wisdom, about wisdom. Above all else, sabi niya eh, sa lahat ng ating dapat gwardyahan, na laban natin ingatan, ay ang ating puso. Kung ano yung pumapasok dyan. For everything you do, flows from it. Diba? Kasi kung ano po yung nilalaman ng puso natin, yun po talaga yung dadaan sa utak natin at yun po yung ilalabas ng ating bibig. Diba kaya nga po, dati alam nyo, ang galing-galing ko din po magmura dati. Parang wala akong yung bang, wala talaga, wala akong takot kay Lord noon eh. Dahil wala pa akong relasyon kay Lord, nagaling kong magmura. Kaya hindi ko nga po, ang nilalaman ng puso ko ay puro galit. Kaya naman po, pag nagsalita ako, talaga naman po na ang lutong talaga sa Ilocano. Kasi Ilocano po kami. Pero alam niyo po, pag nag-decide kayo na, Lord, baguhin mo yung pananalita ko. Kahit yung pananalita natin, baguhin mo, Lord, yung pananalita ko. Baguhin mo, Lord, yung pakikitungo mo sa iba. Alam niyo po, walang imposible sa Panginoon. Yung desire po ng puso natin, kayang-kaya niya pong ibigay yan. Amen po ba yun? Gusto niyo po baguhin ni Lord yung mga hindi magandang mga pag-uugali natin. Amen. Amen, di ba? Kaya naman po gusto natin, di ba, na magbabago kay Lord. Kasi tayo po, wala tayong kakayahan na baguhin ang sarili natin. Pero, kapag po nag-dwell tayo kay Lord, sigurado po na babaguhin niya tayo. Amen? Amen. Amen. Yan, ang application po natin, invite Christ daily to rule your heart and mind. Lagi po na imbitahan natin ang Panginoon na siya yung maghari sa puso natin. Na siya yung maghari sa lahat ng ginagawa po natin, di ba? Alam niyo po, hindi aksidente na nandito kayo ngayon. It's the leading ng ating Panginoon para po makarinig tayong lahat ng salita ng ating Lord. Kasi po, mahal niya ang bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Kaya nga po, invite daily. Gagawin po ba natin yun na i-invite natin araw-araw ang Panginoon sa buhay po natin? Amen. So, recognize the real peace is only found in Jesus. Kaya nga po, magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoong Jesus dahil siya lang po yung source ng peace natin na hindi po maintindihan ng mundo, kundi tayo lang po na nagtitiwala ng buong buo sa ating Panginoon. Amen? In conclusion po, God's peace doesn't mean you will face battles. Hindi po pinangako ni Lord na hindi tayo magkakaroon ng mga problema. Kasi di ba, in this world, sabi ng Panginoon, you will face many tribulations, sabi ng Panginoon. But take heart, sabi ng Panginoon, I have overcome the world. So, ibig sabihin po, magtiwala tayo sa Kanya kasi lahat po ng pinagdadaanan natin, pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoon. It means you will face them alone or without strength. Ibig kong sabihin nito, na kaya nakakaranas ka pa rin po ng mga battles, alam niyo po, ang pinakamaganda dito ay kasama mo ang Panginoon. Amen? Diba? Kasi nga po, sabi po dun sa, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Sabi nga ni King David, diba? So, paniwalaan po natin yun, ang Panginoon, lagi siyang nandyan para sa atin. Amen? Pero kahit pa, yung battle na yan ay kalagawan mo. Diba? Kasi minsan kasalanan din naman natin eh. Minsan nga, lagi natin sinisisi yung devil kahit ikaw naman talaga
talaga yung may kasalanan, di ba? Kaya kasi minsan si James sabi niya, bakit ako na naman may kasalanan eh? Ikaw yung ikaw yung nagkasala dyan, di ba? Pero alam niyo po, si Lord, lagi po siyang nandyan para sa ating lahat. Kahit na pinili mo yung sitwasyon na yan, alam niyo po, pwede pa rin po kayong tumawag kay Lord at ilalagay kanya po sa tamang daan. Diba? So, be willing lang po talaga na magpabago sa Panginoon. Be willing kung ano po yung nais ni Lord para sa iyo. Yan. Choose to protect your peace by surrendering your voice. Ibigay na po, itapon na po natin lahat kay Lord. Praying with thanksgiving. Kapag po nanalangin tayo, kailangan nandun din po yung pasasalamat. And walking in Christ's presence. Dapat kasama natin si Lord lagi sa lahat ng pagkakataon sa buhay po natin. Huwag po nating iwanan si Lord. Pero si Lord naman lagi siyang nandyan eh. Di ba tayo talaga yung nag-iiwan sa Kanya. Pero si Lord, lagi pa rin po na gusto po niya tayong yakapin at gusto po niya tayong i-comfort. Di ba? So Isaiah 26:3, ito po yung maging memory verse nga po natin. Yung memorize niyo nga po ito natin po pala. Ito, so, Isaiah 26:3, sabi po yan, you will live in perfect peace, all who trust in you. Magkakaroon po ng perfectong kapayapaan ang lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon. So, nagtitiwala po ba kayo kay Lord? Yan po, alam niyo, pag memorize niyo po yan, yan po yung ano, yung pang magiging ano niyo sa sarili niyo na kapag ka nag-aalala ka, sabihin mo lang na, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Your peace, Lord, yun po yung mag-rule sa heart ko. Di po ba? All whose thoughts are fixed on you. Tayo po na nakatuon lagi sa ating Panginoon, yan po yung gusto niya sa atin, na ibigay natin sa Kanya para po maranasan natin yung kapayapaan. And alam niyo po, kaya po kayo nanditong lahat. Kasi gustong-gusto po ni Lord na magkaroon kayo ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa Kanya. Amen po ba yan? Amen. Mahal po ba kayo ni Lord? Amen. Amen. You are highly favored. Amen? Amen. Amen. So, yan po yung gusto ni Lord sa atin na magkaroon po tayo ng kapayapaan kahit na anuman yung sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba yan? Panampakan nga po natin si Lord sa buhay niya. At yun po, dito po ako nagtatapos pala. Ito na po pala yung last slide ko. So, alam niyo po, sige po yung mga worship team, punta na po dito sa harap para makapagpuri ulit tayo sa ating Panginoon. And, ito. Basahin po natin yung mga visitors po natin ngayon, yung mga first time. Si prayer for